Okay, ngayon po ay buwan ng Pebre. Ito po yung unang araw ng ating pagsamba sa araw ng Pebrero, Asiko po. At sabi nga, ito yung bagaman tayo ay naniniwala doon sa tunay na kahulugan ng pag-ibig, ito yung ang pag-ibig ay hindi lamang sa buwan ng Pebrero, kundi ito sa lahat ng panahon ng taon o sa lahat ng taon o sa lahat ng buwan ng buong isang taon. Naniniwala tayo na dapat ito talagang kapahayagan ng pag-ibig sa ating buhay. But siyempre, meron pa rin tayong tinatawag na talaga na kung saan ang mundo ay nagdiriwang ng tinatawag na Love Month. Ano po, Love Month, yung buwan ng Pebrero yun. At pag sinabing yung araw naman, yun po yung tinatawag na February 14. Na tayo naman ay nakikisimpatiya ko doon sa tinatawag na pagdiriwang na yan. At sa araw na ito, nais ko rin na samantalahin yung pagkakataon na bunga nga po, nasa buwan tayo ng tinatawag na buwan ng mga puso ng pag-ibig, ay napapanahon din naman na ang ating marinig ay patungkol dito sa mensahe ng pag-ibig. Bagaman sabi nga sa atin ng mga patuloy na mga naglilingkod, mga anak ng Diyos, yung pag-ibig ay kapahayagan na ng ating buhay. Yan ay kapahayagan natin bilang mga anak ng Diyos. Nabanggit ko na nung mga nakaraan na yung love o yung pag-ibig, yan yung most abused na word. Yan yung word na yung love na napakadaling sabihin pero napakahirap patunayan. Katunayan nga, alam naman natin ang maraming puso ang umiiyak, maraming puso ang nasagwatan dahil po sa tinatawag na love na yan. Ano po? Ibig sabihin, biblically speaking, pag sinabing love, yan ay nagdudulot ng mabuti sa kapwa. Yan ay nagdudulot ng kagalakan sa kapwa. Kaya kung nga sinasabi na yan ay most abused, dahil napakadaling sambitin sa kahit sino, pero hindi mapatunayan sa gawa. Kaya nga sabi ni Apostol Juan, sa kanyang tala sa 14:15, sabi ng ating Panginoong Jesus, if you love me, you will obey my command. Diba? Kaya mismo ang ating Panginoong Jesus, meron siyang pasaring doon na kung talagang iniibig niyo ako, ay patunayan niyo yan sa gawa. At siyempre, ganun din tayo sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. Kapag sinabi natin sa ating asawa, sa ating anak, na mahal natin sila, patunayan natin sa ating ginagawa. Alam niyo po, sa umagang to, na patuloy na tayo pagpapalain ng salita ng Diyos. Bagaman sabi ko nga, yan ay palasak na yung katanungan na what is love? Ano po? Pero siyempre tayo, pag tayo sa ating sarili, ngayon lang, sa oras nito, kung tayo sasagot, what is love? Medyo marami pa rin tayong iniisip eh. Diba? Wala tayong eksakto na pwede agad sabihin. Ang pwede agad maisip natin, pero hindi naman laman ng puso, yung tinatawag na love is blind. Ganun kabilis yun eh, no? Love is blind. Pero alam naman natin na hindi bulag ang pag-ibig. Sabi nga, sa umagang ito'y aalamin natin yung pag-ibig. O yung tinatawag na tunay na pag-ibig. Kasi magkaiba pa yun eh. Sabi ng isang may bahay o yung babae sa tahanan, para sa kanya ang pag-ibig, kapag yung asawa niya, matapos yung trabaho, hindi nagpapagala-gala lang saan ang ginagawa, tumitigil sa tahanan nila at kasama yung kanyang pamilya, para sa kanya, yun yung pag-ibig. Pero sabi naman ng iba, yung mas malalim na pag-ibig, yung bang kapag ang asawa mo ay kapag walang trabaho ay nasa tahanan nyo nakapirme at tumutulong sa gawaing bahay. Naglalaba, nagluluto. Para sa iba, yun ang mas matinding pag-ibig. Yung hindi basta nasa bahay lang. Para naman sa mga magkakaibigan, ang isang kaibigan daw na tunay ay yung kapag handang ibigay yung mga bagay na kailangan mo. Para sa iba, yun yung pag-ibig. Pero sa Biblia, ang tunay na pag-ibig, yung kahit buhay niyang kaibigan mo, ibibigay para sa iyo. Yun ang sinabi ng ating Panginoong Diyos sa John 15:13.
Ano man ang ating kaisipan patungkol sa pag-ibig, ang katotohanan na hindi natin pwedeng pasubalian at lahat tayo ay may agree. Gusto natin na tayo ay umiibig. Amen po ba? Amen po ba? Gusto natin na tayo ay umiibig at gusto rin natin na tayo ay iniibig. Give and take. Yan po yung bagay na napakahalaga patungkol sa pag-ibig. To love and be loved. Yan po yung napakahalaga na kung saan ay maranasan ng bawat isa atin. Kaya patuloy pa rin yung katanungan, patuloy pa rin yung mga bagay na nais nating malaman. Ano ba talaga yung pag-ibig? Sa umagang ito, ang nais ng Diyos na maging gabay natin para makita natin kung ano ba yung ilan sa kapahayagan ng tunay na pag-ibig. Yan po ay nakatala sa aklat ni Ruth. No, alam na lang po, kilala po natin lahat si Ruth, na kung saan dyan ay involved yung mga personalidad sa katauhan ni Noemi o Naomi, ni Ruth at ni Boaz. At kabilang din dyan, kayo at ako. Dito sa ating pag-uusapan sa umagang ito. To make the long story short, patungkol sa buhay ni Ruth, nila Noemi at ni Boaz, para sa kaalaman ng marami sa bawat isa atin, at para na rin marito, ang mag-asawa na si Elimelech at saka si Noemi, sila ay mga taga-Huda sa Bethlehem. Na nang nagkaroon ng tagutom, matinding tagutom sa Israel, sila'y napilitang mga ibang bayan. Nagpunta sila ng Moab. At nang sila'y nasa Moab na, doon kung saan ay may mga pagkain pa na pwede silang makain, doon sila nanirahan. At habang sila'y naninirahan doon, si Elimelech at saka si Noemi, doon namatay yung kanyang asawa na si Elimelech. Kaya si Noemi ay nabiyuda. Pero si Ruth ay meron sila Noemi, meron silang anak ng pangalan ay Malon at saka Kelion. May dalawang anak sila na iniwan ni Elimelech. Na yung dalawang anak na lalaki na yon, nila Noemi, ito'y nag-asawa ng mga Moabita. Dahil doon nga sila sa Moab tumir. Nagkaroon sila ng pagkakataon makapag-asawa ng Moabita. Kaya si Malon at saka si Kelion na pang-asawa nila si Ruth at saka si Orpah. After 10 years na sila naging mag-asawa na naninirahan sila sa Moab, namatay yung magkapatid na lalaki, si Malon at saka si Kelion. Kaya nabiyuda si Ruth at saka si Orpah. Kaya sa pagkakataon ito, si Noemi hindi lamang nabiyuda dati sa asawa, kundi maging sa mga anak. Totally, siya ay naulila sa asawa at sa anak. Dumating yung pagkakataon na kung nga si Ruth at saka si Orpah, mga manugang ni Noemi ay mga biyuda na, wala naman silang anak, pinayuhan ni Noemi, si Ruth at si Orpah na bumalik na kayo sa inyong pamilya. Bumalik na kayo sa inyong bayan kung saan kayo nanggaling para magkaroon pang muli kayo ng pagkakataon na kung saan mabuhay ng normal muli, magsimula muli. Pero si Orpah, sumunod, iniwan na niya yung kanyang beanan na si Noemi. Si Ruth, hindi siya umalis. Nanatili siya sa piling ng kanyang beanan. Marami siyang sinabing napakaganda. Doon yung makikita yung magandang relasyon ng beanang babae doon sa kanyang manugang na babae. Kaya napakaganda kapag binasa yung patuloy. Pero hindi yun ang focus natin. Ang focus pa rin natin ay patuloy na dumating yung pagkakataon na naging maayos na ang Israel. Nawala na yung tagutom. Kung hindi naman taga Moab si Noemi, kaya ang ginawa nila, umuwi na siya. At sumama nga si Ruth sa kanya. Dumating yung pagkakataon, kung sagana na nag-aani ng mga sibada, nais ni Ruth na siya ay makakuha ng mga namumulot ng mga sibada, mga kumbaga sa atin ay palay, para makain nila na ipon. Ang ginawa niya, napunta siya sa isang pukarin na nag-aani, na kung saan yun ay pukarin ni Boaz. Alam ko, ito yung istoryang alam na ng iba, pero for the sake na hindi masyado, para lahat tayo ay maka-adapt sa istorya.
Dumating yung time na si Ruth ay nagnais na mamulo ng mga nalalaglag na uhay. Ang ginawa niya, nagpunta siya, nakataon to sa bukid ni Boaz, na si Boaz ay nakataon kabilang din sa ang kanila, sa angka ng kanyang asawa. Nung pagkakataon na dumating na siya, ay naroon na, namumulot siya ng uhay, nakita siya ni Boaz, di ba? At sa pagkakita sa kanya, pag tinignan niyo yung kasaysayan, mahaba, na nabigyan siya ng favor. Hanggang sa dumating yung kasaysayan na kung saan ito na ngayon yung ating lalakaran. Dito sa istorya na nasulat sa aklat ni Ruth, na dito'y nakapala yung pangalan ni Noemi, ni Ruth, at saka ni Boaz, at ilagay na rin natin yung ating sarili sa kasaysayan. Dito natin makikita kung paano yung pagkakaroon ng tinatawag na pag-ibig. Kung paano yung pag-ibig ay hindi lamang sinambit. Kung paano yung pag-ibig ay hindi lamang ninais ng puso, kundi ito'y ipinahayag sa pamamagitan ng gawa ni Ruth, ni Noemi, at saka ni Boaz. Tatlong kapahayagan, 3 acts of love, na dito ay makikita natin sa nangyaring ito. Nais kong basahin yung Ruth chapter 3 verses 1 to 3. Sabi po rito, isang araw ay kinausap ni Noemi si Ruth. Sabi niya, anak, kailangan ihanap kita na magiging asawa upang magkaroon ka ng sariling tahanan. Ito'y after na nabiyuda na, wala na. Pinalalaya ni Noemi yung kanyang manugang. Natatandaan mong sinabi ko sa iyo noon na kamag-anak natin si Boaz. Mga manggagawa niya ang mga kasama mo sa bukid. Ngayon, makinig kang mabuti. Magpapag-iit siya ng sibada mamayang gabi. Kaya't maligo pa, magpapango ka, at isuot mo ang pinakamaganda mong damit. Pagkatapos, pumunta ka sa gikan, ngunit huwag mong ipaalam na naroon ka hanggang sa makakain at makainom si Boaz. Ano yung nakikita nating kapahayagan ng pag-ibig dito? Kapahayagan ng pag-ibig na ipinakita ni Noemi sa kanyang manugang na si Ruth. Ang pinakita niya rito, ang pag-ibig ay nagbibigay ng kasiguruhan. Love provides security. Di ba? Pwede naman, kasi si Noemi, ano na siya, ulilan siya. Walang asawa, walang anak, nagsusolo. Kung ang titingnan ni Noemi, yung seguridad ng kanyang buhay, kailangan niya si Ruth na manatili sa kanya. Para meron siyang buutusan, may mag-aasikas sa kanya, may maglalaba para sa kanyang damit, di ba? Pero hindi iyon ang pinakita ni Noemi sa kanyang manugang. Ano ang sabi? Dito makikita natin, siya pa yung nagiging parang matchmaker para sa seguridad ni Ruth. Para si Ruth magkaroon ng magandang buhay, magkaroon ng sariling pamilya sa pamamagitan ni Boaz. Dito pag binasa nyo mga kapatid, napansin nyo na si Noemi, nung hindi pa natatapos yung istorya, itong pero, medyo bitter siya. Katunayan, nakatala sa chapter 1, verse 13, kalawang bahagi, panagitna. Dito sinabi na niya, gusto niya mapalitan ng pangalan niya. Mula Noemi, mapalitan na ng Mara. Kasi bakit? Ano ba yung pahulugan ng Noemi? Mapalad, babaeng mapalad. Para sa kanya, parang tinalikuran na siya ng Diyos. Kaya gusto na niya, Mara na lang ay tawag sa kanya. Ganun ang kanyang saloobin. Di ba? Ganun ang kanyang saloobin. Ang sabi niya na para bagang yung kamay ng Diyos ay naging against sa kanya. Di ba? Nabiyuda siya, nawala ang kanyang 2 anak, and then iniwan pa siya ng isang manugang. Kaya para sa kanya mabigat. Di ba? Mabigat yun. Pero sabi nga, yung katapatan ni Ruth, yung kabutihan ng puso ni Ruth at yung favor ni Boaz sa kanya, mapapansin natin na mula doon sa pagiging si Noemi ay dapat ay matulungan, dapat tulungan yung babaeng bao, pero makikita natin na siya ang gumawa ng malaking tulong. Di ba? Mula doon sa pagiging yung pagkalalagayan na siya yung dapat na i-provide, pero siya yung sa pagkakatamti, nag-provide ng mabuting buhay para kay Ruth. Alam niyo po, kung i-apply natin sa ating buhay,
Yung bang ating mga mahal sa buhay na nasa sa atin, nakakaramdam ng seguridad sa atin? Paano natin na ipadadama yung pag-ibig sa pamamagitan ng security? Yung bang kapanatagan sa buhay? Sila ba ay may takot sa piling natin o sila secure na tayo kasama? O lagi tayong nag-e-effort? Lagi tayong gumagawa ng mga bagay na bagay special para mawin yung kanilang trust at pag-ibig sa atin. Tayo kayo nasa stage pang gano'n. Na sa ating mga kapamilya, sa ating mga mahal sa buhay, lagi tayong nag-e-effort para bagang mawin yung kanilang pagmamahal sa atin. Tayo ba'y secure sa pag-ibig ng ating mga mahal sa buhay? At kung tayo naman ang tatanungin, tayo ba'y nagagawa natin yung tamang pagpapahayag ng pag-ibig sa ating mga anak, sa ating asawa, kaya sila'y secure na secure, panatag na panatag sa atin, walang takot, walang alalahanin. Bakit ang ating Diyos sa kabila na si Eva at Adan ay sumuway, nagkasala, pero siya yung nag-provide ng covering para sa kanila? Kasi mahal nila. Mahal ng Diyos si Eva at si Adan. Bakit ang mga Israelita nakaranas sa kabila na eto pagpapala, eto himala, bukas reklamo? Ito pagpapala, ito himala, bukas reklamo sa Diyos. Pero sa kabila nun, day and night, haliging apoy. Di ba? Naglilid sa kanila. Kasi bakit? Kasi mahal ng Diyos ang Israelita. Yung love, yung tunay na love. Ano man ang kalalagayan ng mga Israelita, ang titigas man ang ulo, mahal pa rin sila ng Diyos. Si Daniel, bakit siya iningatan ng Leon, ng Diyos sa Leon, na hindi siya malapa? Mahal kasi siya ng Diyos. Bakit ibinigay ng ating Diyos Ama ang ating Panginoong Jesus? Para sa katubusan ng ating kasalanan. Alam natin kasi, mahal tayo ng Diyos. Dapat sa ganung pagmamahal na ibinigay ng Diyos sa atin, dapat panatag tayo. Dapat secure tayo. Na anuman yung ating nararanasan, huwag mangyari yung naging kaisipan ni Noemi nung una na tila baga siya pinabayaan na ng Diyos. Alam niyo, pag tinignan niyo yung kasaysayan, kung hindi nangyari yun, yung mga pangit at magaganda at mga bagay na patungkol sa pag-ibig, saan manggagaling ang lahi ni David? Kasi kay Ruth, nung siya ng asawa niya si Boaz, naging anak nila si Obed. Pangalawang asawa ni Ruth si Boaz. Naging anak nila si Obed. Sino si Obed? Tatay ni Jesse. Sino si Jesse? Tatay ni Haring David. Kaya pag hindi natin nakita yung tunay na pag-ibig ng Diyos, mami-misunderstood natin siya doon sa mga nangyayari sa buhay natin. Sa nangyayari ngayon na mayroong pandemic, pwedeng isipin natin dapat na may plano ang Diyos na mas maganda para sa kanyang mga minamahal. Huwag tayong titingin doon sa negative. Dapat secure tayo na anuman na nangyayari, alam natin, mahal tayo ng Diyos. Hindi nagbabago yun. Na kahit tayo nagtitigas ang ulo, kahit tayo ay laging lumilito, pero hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos. Ang kailangan lang natin patuloy na tayo ay magtiwala sa Kanya. Security. Kaya anong sabi dito sa verse 9 ng chapter 1 na sinabi ni Noemi? Ito yung parang prayer niya kay Ruth. Itulot nawa ni Yahweh na kayo makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya. Di ba? Dahil sa pag-ibig, dahil sinabi nga kanina, tayo
Hanggat maaari, meron tayong kasama na siyang iintindi sa atin. Matanda na si Noemi, dapat may magluluto na para sa kanya. Nandiyan si Ruth. Pero para kay Noemi, sige, para mas magkaroon ka ng magandang pagkakataon, magkaroon ka ng panibagong pamilya. Opportunity, di ba? Opportunity. At nung sinabi ni Noemi kay Ruth na mag-aani sila Boaz, pumunta ka sa kanya, isuot mo yung pinakamagandang damit na isusuot mo. Ang sabi sa Colossus 3:12-14, kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, sabi rito, taglayin ninyo ang pagmamahalan. Put on the love of Christ. Ang sabi ni Noemi kay Ruth, put on your best garment. Wala ng best na garment ang Kristiyano, kundi yung makita sa ating buhay, yung pasutan na tayo mayroong tunay na pag-ibig. Kaya sabi rito, taglay ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Security. Paano mangyayari yun? Taglayin natin yung tunay na pag-ibig para sa isa't isa. Pangalawa, ito yung nakatala sa verses 4-7 ng chapter 3 na babasahin ko po rin. Tingnan mo kung saan siya matutulog. Lumapit ka, iyangat mo ang takip ng kanyang para at nahiga ka sa may paanan niya. Sasabihin niya sa iyo, nararapat mong gawin. Sumagot si Ruth, gagawin ko kung lahat ang inyong sinabi. Nagpunta na nga si Ruth sa giikan upang isagawa lahat ng sinabi ng kanyang biyanan. Masaya si Boaz matapos kumain at uminom. Maya-maya nahiga siya at natulog sa tabi ng bunto ng sibada. Marahang lumapit si Ruth, inangat ang takip ng paan ni Boaz at nahiga sa paanan nito. At yung pangalawa, ang pag-ibig may pagpapasakop at pagsunod. Alam niyo, hindi ganun kadali. Yung inyutos ni Noemi sa kanyang manugan. Hindi ganun kadali yun. Pero ano sagot ni Ruth? Gagawin ko kung lahat ang inyong sinabi. Alam niyo, very striking po sa akin eh. Kasi bakit? Parang hindi sumunod si Ruth. Magkakaroon ba ng Obed? Magkakaroon ba ng Jesse? Magkakaroon ba ng David? Na kay David nanggaling ang lahi ng ating Panginoong Sus? Diba? Pagkaman siyempre, iplano na ng Diyos yun. Pero imagine natin, kung sa buhay natin, meron gustong mangyari ang Diyos. Pero ayaw nating sumunod. Ang sabi rito, love submits and obeys. Kaya sabi natin, Panginoon Sus, kung ako'y iniibig nyo, susunod kayo sa aking mga pinag-utos. Wala tayong pwedeng ipaliwanag doon. At kapag tinanong na natin yung tinatawag na sinasabi ng ating Diyos na pagpapasakop at pagsunod sa Kanya, lahat ng pagpapasakop at pagsunod, ang pangako ng Diyos may kasunod na pagpapala. Yun ang sinabi ng Diyos eh. Pero taka naman tayo, di ba? Lahat ng tao gusto pagpapala. Ang problema, hindi lahat gusto sumunod at magpasakop. Kaso yun ang key. Sabi ng Diyos. At yung pagpapasakop at pagsunod, kapahayagan na mahal natin ang Diyos. Ganun din sa ating mga magulang, sa ating personal, di ba? Sa ating mga anak. Kapag ang mga anak natin ay hindi sumusunod sa atin at hindi nagpapasakop, tayo ng mga magulang pakiramdam natin parang hindi tayo mahal ng ating anak. Di ba? May question tayo.
Yung pagsasabihin ng anak natin, tay, mahal na mahal ko kayo, nay, mahal na mahal ko kayo. Pero lahat ng gusto natin sinusuwan. Di ba? Ang daling i-equate ang daling maintindihan Kaya sabi nga, yung love ay napakatagal na palasak na mensahe. Pero lahat pa rin tayo may hindi pagkaunawa. Kasi bakit? Hindi kasi natin naipapahaya sa pamagitan ng ating gawa. Sabi ni Ruth, all you say to me, I will do. Kaya ang laki ng pagpapalak Sa ginawang pagpapasya ni Ruth na yun, submit and obey. Nangyari yung kompletong plano ng Diyos. Diba? Baga sabi nga, kasi lagi na natin ginagagit, kahit naman ito mag-isiro, gagamit ng ibang tao ang Diyos. Totoo yun. Pero may perfect will yung kapaganda Kung gusto kong gamitin, ama o nanay na yung tahanan para sa iyo na, yan ang perfect will. Na ikaw maging modelo, na ikaw sundan yung mga magulang ng mga anak, patungo sa malalim na paglilingkod sa Diyos. Diba? Yan yung ideal. Kaya tayo family Bagaman hindi nangyayari yung perfect will dahil mas may ginagamit pang ibang tao para sa ating mga anak. Di ba? Pero yung perfect will, yun yung family, kaya tayo binuo ng Diyos. Gagamit pa rin ng Diyos ang ibang tao. Pag gustong iligtas ng Diyos ang ating mga mahal sa buhay, gagamit pa rin ng ibang tao. Kaya lang, sabi nga, mas masarap na yung kalooban ng Diyos nagaganap natin. Yung perfect will. Di ba? Yun ang pinakamaganda. Yun ang ideal. Eh sabi nga, uulitin ko yung sinabi ng ating Panginoon Jesus sa 14:15 na dyan. Kung ako'y mahal nyo, susundin nyo yung mga pinag-uutos ko. Yung lahat ng ating binabanggit, mahalin mo, yung kapwa, mahalin mo, yung kaaway, patawarin mo, nakasala sa'yo, utos ng Diyos yan. Na kapag sinusunod natin, nagpapahayag tayo sa Diyos, mahal natin siya. Di ba? Alam nyo, nakakatuwa ang Diyos. Nakakatuwa ang ating Diyos na kung saan ay patuloy na nagbibigay sa atin ang kaunawaan. Sa atin lahat. Simula sa akin, sa atin lahat na nakakapakinig mula dito sa bahay sa bahay hanggang sa mga nasa sa kanilang tahanan. Napakaganda na patuloy na binibigyan tayo ng Diyos ng kaunawaan. Sana'y maunawa natin at matanggap natin sa pamagitan ng ating tinatawag na pagpapasakop at pagsunod. At yung panghuli, yung pangatlo, na kung saan kapahayagan ng pag-ibig, acts of love, yun ang tala naman sa verses 8 to 17 ng chapter 3. Medyo mahaba, pero guys, nice kong basahin sa inyo para at least makuha nyo yung buong picture ng pangyayari. Ang sabi sa verse 8, nang maghahating gabi, nagising si Boaz. Nagulat siya nang makitang may babaeng nakahiga sa kanan niya. Sino ba? Tanong niya. Si Ruth po, ang inyong lingkod. Sagot ng babae. Isa kayo kamag-anak na malapit, kaya dapat niya kong kalingain at pakasalan. Sumagot naman si Boaz, pagpalain ka ni Yahweh. Higit na kagandahan loob sa aming angkan ang ginawa mong ito kaysa ginawa mo sa iyong bayanan. Hindi ka naghanap ng isang lalaking bata pa na maaaring mayaman o mahirap. Ipanatag mo ang loob. Nalalaman ng buong bayan na isa kang mabuting babae. Gagawin ko lahat ng sinabi mo. Sa verse 12, nasabi rito, totoo ngang ako'y malapit ninyong kamag-anak at may tungkulin sa iyo, ngunit may isang mas malapit na kamag-anak kaysa sa akin. Dito ka muna hanggang madaling araw. Bukas ng umaga, aalamin natin kung pakakasalan ka ng lalaking sinasabi ko. Kung ipapangako mo kay Yahweh ang buhay na Diyos, na gagampanan mo ang tungkulin ito, matulog ka na muna ngayon. Kaya natulog si Ruth sa paanan ni Boaz hanggang sa mag-umaga. Ngunit bumangon siya bago sumikat ang araw sapagkat sinabi ni Boaz na walang dapat makaalam na nagpunta siya sa gikan. Nang palis na si Ruth, sinabi ni Boaz, idadad mo ang iyong kalabal at itinilagyan ni Boaz ng mahigit na kalahating kabang sibada. Ipinasang niya ito kay Ruth at tuluyan na itong umuwi. Nang makita siya ng kanyang biyanan, ay tinanong siya nito, kumusta ang lakad mo, anak? Sinabi ni Ruth, ang buong pangyayari. Binigyan pa niya ako ng sibada sapagkat hindi raw po ako dapat umuwing walang dala. Dugtong pa niya.
Yung pangatlo, nakapahayagan ng pag-ibig na dito ay ating nakita sa buhay ni Ruth. Love gives and receives. Tatandaan natin, ang tunay na pag-ibig, yung kumpletong cycle ng pag-ibig, dapat nagbibigay ka, tumatanggap ka rin. Bunga ng iyong tapat na pag-ibig na iyong ibinigay sa iyong kapwa, tatanggap ka ng balik na pag-ibig. Ito yung nakita natin dito, sabi rito. Sa Gawa 20:35, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Sus. Higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Totoo yun. Totoo yun. Kasi bakit nga? Di ba sinasabi natin malimit? We cannot give what we don't have. Kaya kapag ikay napagbibigay, kapatid, pinagpala ka na. Mapalad ka na. Di ba? Kaya kanina sa giving, pinagpala na tayo ng Diyos. Ang tanong na lamang, ikaw ba'y may love? Para yung pagpapalang yan ay ipahayag mo sa pamagitan din ng iyong pagkakaloob. Di ba? Alam niyo po, sabi nga rito, kung tayo ay tumatanggap, kung tayo ay patuloy na tumatanggap ng pag-ibig, o tayo nagbibigay ng pag-ibig sa kapwa, yan ay pagtatanim. Darating yung time, minsan hindi natin inasahan, nandyan yung mga tao. Diba? Kasi bakit? Kasi naalala nila nung time na kailangan nila yung kapahayagan ng pag-ibig mula sa kapatiran, naranasan niya ito sa iyo. Hindi naman natin kinakailangan ipakita, hindi naman natin kinakailangan kapag tayo ay nagpahayag ng pag-ibig o nagpagawa ng pag-ibig sa kapatid, hindi kinakailangan pa natin ikwento kung kanino. Hindi naman, kinakailangan. Pero sapat na dumarating yung time na yung mga pinagpahayagan natin o pinagpadamahan natin ng pag-ibig ay nagbabalik din sa atin. Di ba? Hindi man kasing laki ng pag-ibig na binigay natin, pero yung tayo nakatanggap, malaking bagay yun. Alam niyo po, dito parang nangyari yung give and receive. Si Ruth dapat may sarili siyang buhay na pagpasyahin niya eh. Di ba? Yan ang malimit na ang tao ay nabibiktima yung tinatawag na kalayaan ng freedom. Pwede naman hindi ibigay ni Ruth ang kanyang sarili. Tama yung sinabi sa binasa natin, pwede naman siya makakatpo na mas baka sa kanya. O mas kasing edad niya. Di ba? Pero hindi. Sa kanyang pagsunod, kinakailangan ibigay niya yung kanyang sarili kay Boaz. Literal yun. Literal na ibinigay ni Ruth yung kanyang sarili. Hindi siya namili. Hindi siya namili. Ang sinundan niya yung payo na kanyang biyera. Diba? Pero doon makikita natin na sa kanyang pagbibigay ng kanyang sarili, mas matindi yung naging balik sa kanya. Naging pinagpalang babae siya. Siya yung pinagmulan ng lahi ng ating Panginoon Sus. Sabi nga, tatandaan natin mga kapatid, kapag tayo tunay na nagpadama ng pag-ibig sa ating kapwa, tunay tayo sa pamagitan ng ating pagbibigay. Kasi sabi nga, pwede tayo magbigay na wala tayong pag-ibig, naririnig na natin yan. Pero kapatid, kapag ikaw ay tunay na umiibig, hindi maaaring hindi ka nagbibigay. Tatandaan natin yun. Kaya sa sarili natin, pwede na agad natin mag-gains. Ako ba'y talagang may tunay na pag-ibig para sa gawain? Ako ba'y may tunay na pag-ibig para sa kapatid? Salaminin natin sa pagbibigay. Diba? Doon natin masusukat eh. Yung sarili na lang natin ang sukatin natin, nakikita natin. Pero sabi nga, ang pag-ibig ay lagi nagbibigay.
Anuman ang sitwasyon, anuman ang kalalagayan, at ang pangako ng Diyos, kumanda ka kapatid, meron pa rin tatanggapin. Hindi ka man tumanggap mula sa tao na iyong binigyan ng pag-ibig. Gagamit ng Diyos ng iba para ipamala sa iyo. Napakahalaga. Bagaman sabi nga, dumarating yung time na napagtutunan itong pag-ibig kapag Pebrero. Pero at least, meron tayong panahon na nakapag-focus. Dito sa ating pinag-aralan nito, dito nakita natin yung malaking picture na kung ano talaga ang pag-ibig. Sabi rito, ang pag-ibig nagpo-provide, nakakakama ka ng security. Merong pagpapasakop, merong pagsunod, may pagbibigay, at merong pagpanggap. Alam niyo, napakahalaga ng ating napag-aralan ngayon. Ito'y tumukoy sa istorya ni Ruth, ni Noemi, at saka ni Boaz, ninyo at ako. Nailagay niyo ba yung sarili niyo sa kalalagayan ni Noemi? Nakita niyo ba yung sarili niyo sa kalalagayan ni Ruth? Sa paanong paraan niyo nakita na kayo'y nasa kalalagayan ni Boaz? Lahat yan nagkaroon ng kaganapan dahil doon sa tinatawag na pag-ibig. Sa umagang ito, bilang mga anak ng Diyos, dapat kilalang-kilala tayo sa pag-ibig. Ulitin ko mga kapatid, kung meron man tayong identification bilang mga anak ng Diyos, ang unang-una doon, dapat tayo mapagmahal. Sa lahat ng tao, anuman ang ating kalalagayan, anuman ang kanilang kalalagayan. Sabi sa 1 Corinto 13, 1-2, ito'y popular na ating nababanggit. Ang sabi rito, makapagsalita man ako ng mga wika ng mga tao, ng mga anghel. Kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong pampanang umaalingaw o pompiang namahingan. Kung ako man ay may kakayang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa ng lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano ba't nakapagpapalipat ako ng bundok? Ngunit wala akong pag-ibig, wala akong pabuluhan. Ang napag-aralan natin ngayon sa aklat ni Ruth ay istorya ng pag-ibig. Pag-ibig na tayo mismo ang mga kabilang na mga men, mga karakters. Huling mga talata, 1 Corinto 13, 4-8, para patuloy na masalamin natin yung kung paano'y pahaya yung ating pag-ibig. Ang pag-ibig, matiyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. At lilipas ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Nakita natin ang buhay ni Noemi. Nakita natin ang buhay ni Ruth, ni Boaz, at tayo man, nakita natin ang ating buhay at dito na patutunayan natin na ang pag-ibig hindi nagmamahal. Love never fails. Ulitin ko bilang paglalagon, mahal tayo ng Diyos. Kasi meron tayong kasiguraduhan. Meron tayong assurance. At kapag nalaman natin, nadarama naman natin na tunay na mahal tayo ng Diyos, submit and obey. Magpasakop tayo at sumunod. At dahil sa alam natin na tayo ang unang-unang tumanggap ng pag-ibig sa Diyos, magbigay tayo ng pag-ibig sa ating kapwa. Palapakan natin ating Diyos. Ay yun po, tayo manalangin.
Aming amang dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po, Diyos, sa iyong pag-ibig. Salamat po, Diyos, bagaman kami ay hindi kaibig-ibig. Ngunit patuloy na ikaw ang nagpapatindapat sa bawat sa amin. O Diyos, tulungan mo po kami na yung tunay na pag-ibig na nagbubuhat sa iyo ay tunay na makapangyarihang mangyari sa buhay ng bawat isa sa amin. Makita sa buhay ng bawat isa sa amin na kami ay mga inibig mo, na kami mga nakaranas ng pag-ibig mo. O Diyos, kung sa aming sarili hindi namin kaya, kung kami hiwalay sa iyo, kaya patuloy na kami nagpapakalapit sa iyo, tulungan mo po kami na magawa namin ang iyong kalooban. Ang ipahayag namin na ikaw ay aming minamahal sa pamamagitan ng aming pagsunod sa iyo. Salamat po, Diyos. Hiling ko't dalangin. Pagpalain mo na po ang bawat isang mga kapatid namin na sumagang pinakatanggap ng iyong salita. Pagpapalang tunay na nagbubuhat sa iyo, Diyos. Manatili ito sa kanilang puso at magamit namin ito sa pang-araw-araw naming buhay. Salamat po, Ama, sa iyong pag-ibig. Tunay nga po na napakabuti mo. Sa iyo lahat ng papuri at pagluwalhati. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Muli palapakan po natin Diyos.